Hello mga kapistolero. Kahapon kasi no, naglinis kasi ako ng baril ko, yung Glock ko. Kasi nagamit ko to nung last week sa range. No? Hindi, before gun ban pala, hindi last week. Before nung gun ban, nagamit ko to, pero hindi ko nalinis. So, hapon ko lang nalinis. Ngayon, nung naghahalongkat ako ng mga gamit ko, nakita ko to. Itong trigger bar na to, pinalitan na to eh. Dito sa Glock 17 ko. Ayan. Alam nyo bakit ko pinalitan ito? Nagulat ako dito, biglang nag full auto. Oo, tama narinig nyo. Nag full auto siya. Wala siyang selector switch ha. Pagkalabit ko ng ganyan, biglang siguro mga ano to, mga apat na bala siguro lumabas sunod-sunod. Buti na lang firm ang grip ko. Kaya nung nag full auto siya, nakakapit pa rin ako. Laking gulat nga namin eh. I think ano yun eh, sa Southern Police District yata, hindi ko na matandaan eh. Kasi nangyari ito noong 2011 or 2012 pa. Tagal na nun, ano. Kaya, nung nakita ko to, talagang memorable. Actually, hindi ko na nga sana ikukwento to kasi baka may sabihin eh. Ay, illegal yun nag-full auto. Pero, hindi, mga kapistolero eh, ano to eh, aksidente. Ngayon, gusto ko i-explain bakit nangyayari ito. At posibleng mangyari din ito sa inyo. Kaya dapat maging aware kayo. So unang-una, i-explain muna natin ano yung principle ng trigger bar ng Glock at ano yung normal function niya. Ito ang firing pin o tinatawag na striker ng Glock. Meron siyang firing pin or striker at spring at ito naman yung trigger bar ng Glock. At makita niyo, ito yung pinaka-trigger niya. So normally, kapag kinasapo niyo yung pistol, haharang yung trigger bar doon sa firing pin or striker. At pag kinalabit po ninyo yung trigger niyo, magre-release po yung firing pin at tatama doon sa bala. Ano naman ang nagagawa ng Glock selector switch? Sa Glock selector switch, meron silang i-device na haharang doon sa trigger bar ng Glock para hindi siya bumara dito. So kapag walang nakabara ng ganyan dito sa trigger bar, tuloy-tuloy nga yan. Pag kinalabit niyo yung trigger, tuloy-tuloy siya. Hanggat hindi nyo binibitawan yung trigger hanggang maubos na yung bala nyo. Eh ang tanong, Sir, ano naman ang nangyari sa Glock mo? Wala kang selector switch, pero nag full auto siya. Ganito daw ang nangyari. Kasi nagtanong din ako sa Trust Trade, ano. Ang sabi nila, ganito ang nangyari. Kung mapupuna po ninyo yung aking trigger bar, yan, ewan ko kung kita sa camera, slightly diretso na siya. Ayan, meaning, ito dapat medyo nakabend siya pataas eh. Kung makita niyo sa camera, diretso na nga siya, no? Halos diretso na. Ang nangyayari, hindi na siya kumaharang dito sa part na to ng striker. So pag kinalabit mo to, maaaring nakaharang pa siya na ganun sa umpisa. Pag kinalabit mo, okay. Pagbalik niya, hindi na siya kumakapit. Ang nangyari, tuloy-tuloy na siya since hindi na nga siya kumakapit or ayan kasi upod na nga siya. Medyo pababa na nga yung ano niya, yung trigger, yung itong part ng trigger bar na to. So tingin ko, ganun ang nangyari sa aking Glock. Alam nyo mga kapistolero, nung nangyari sa akin yun, laking gulat ko talaga nun eh. Alam ko sa ano yun eh, sa Southern Police District or sa QCPD. Hindi ko na masyado matandaan kasi ano yun, 2012 or 2011 pa nangyari yun. Just imagine, no? Pagkalabit mo ng gatilyo mo, nag-expect ka ng semi-auto, biglang nag-burst, oh. At mabuti na lang, medyo firm din yung hawak ko sa Glock ko noon at hindi ko nabitawan. Pero talagang kahit lahat kami nagulat eh. Yung nga kabilang bay nga nagtanong din sa akin eh kung may selector switch eh. Sabi ko wala. Ito lang talaga. Medyo siguro matatawag din nating aksidente yan.
Anyway, kaya ako ginawa 'tong vlog na 'to is para maging aware din yung mga Glock owners ano. May nabasa nga ako sa comment, eh, sabi niya, "Uy sir, hindi lang sa Glock nangyayari 'yan, puwede rin mangyari sa ibang pistols 'yan." Marami nga palang salamat, sa mga nag-comment sa aking Facebook page. O sige, siguro mag-comment din kayo kung may nangyari nga na gano'n sa ibang pistols. Let me know kung naka-experience kayo ng gano'n. Okay, sana may natutunan kayo dito sa munting video ko 'no. Awareness lang naman kaya ako ginawa 'tong video na 'to. So, hanggang sa muling kuwentuhan natin ano. Maraming salamat nga pala, sa mga sumusubaybay sa aking ano, Facebook page at YouTube channel. And as always, subscribe po sana tayo or mag-follow sa akin. Hanggang sa muli po mga kapistolero, maraming maraming pong salamat. Be a responsible gun owner and to God be the glory.